children is this, because God said so. Kahit na ano gawin natin, magbalik-balik tayo na laki ng mundo. God gave us children to be like Him, and time will come, He will ask us. Tatanungin tayo ng Diyos kung ano ang ginawa natin sa mga bata na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And being a father, hindi madali. But always remember this. Time will come. Tatanungin ka ng Diyos. Paano mo pinalaki ang batang ito?
buhay ko, Jesus, sa buhay ko ika'y Panginoon at gumabay. Wala sa iyo may pabantay. Wala sa iyo may pabantay. Wala sa iyo may pabantay. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sa oras po na to, tayo pong lahat ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon. Nasaan man po kayong lugar, maaari niyong gamitin ang iyong mga tinig para sa pagsamba sa ating Panginoon. Nais ko pong malaman niyo na kayo po ay mapalad sapagkat pinili niya kayo, hiniran niyo kayo sa milyong-milyong tao sa ibabaw ng mundo. Kaya tayo po ay sama-samang sumamba at magpuri sa Kanya. Itaas niyo po ang iyong mga kamay at samahan niyo po kami umawit para sa Kanya. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansa sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan
magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Okay, so itong araw na ito, itong araw ng linggo ay napaka-espesyal. Tama po? Dahil ngayon po yung araw na kung saan pinagdiriwang natin yung mga tatay po natin. And this time gusto ko lang pong batiin yung mga tatay, no, yung mga nagpaplano maging tatay at yung malapit ng maging tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Kung kayo po, kasama po ninyo ang inyong mga magulang, especially ang inyong ama, why don't you greet them? Tell them, Happy Father's Day. Okay? And if you can manage, and if you have the time, opportunity, hug your father. Yakapin natin sila, tandaan po natin, no? Hanggat nandyan sila, pasalamatan natin sila. Hanggat nandyan yung mga tatay, mahalin natin sila. And always take an opportunity to say that you love them. Okay? So kung kasama po ninyo, yung mga tatay po ninyo, sabihin po ninyo, Tay, I love you. Awkward ba? Parang corny na, pero ganun talaga eh. Sometimes kailangan natin gawin itong mga bagay na to. Okay? And because this is Father's Day, itong araw na ito ay araw ng mga tatay. And of course, we expect na message na maririnig po natin ngayon ay patungkol po sa isang ama. And sabi ko nga po, ito po yung pinamagatan ko po siyang a father that designed by God. Yun daw pong ama na kung saan dinisenyo ng ating Diyos. Okay? So, siguro bigyan ba? Yes. And gusto kong pag-usapan po natin to at pag-aralan po natin kung paano ang isang ama ay tunay nga na ang Diyos ang nagsenyo. Because even He is a Father. Di ba? At alam natin ang gusto ng ating ama o ng ating Diyos ay yung pagmamahal na kung paano niya pinakita sa atin ay ganun din po yung maranasan ng ating mga anak. Okay? Paano natin may paparamdam, paano po natin may papadama yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Katulad ng pagpapadama sa atin ng ating amang nasa langit. Amen? Amen po. So this time po, tinan po natin, no? Sabi nga po natin, dadalhin ko po kayo sa aklat po ng Genesis, chapter 22, verse 1 to 12. So, yan yung pag-usapan natin kung paano, no, si Abraham ay naging tatay sa kanyang anak na si Isaac. And at the same time, kung paano, kung gaano kamahal ni Abraham itong si Isaac, ano yung magiging priority niya the moment na ang Diyos ay mangungusap sa kanya at hihingin sa kanya ang kanyang anak. And ang gusto ko sana i-relate natin to sa atin bilang tayo po ay mga tatay. So now, today, I'm talking to our father. Okay? Sa mga tatay po, to all fathers na nakakarinig po ng mensahe ito, na nakakapanood ng mensahe ito, kayo po kinakausap ko ngayon. And of course, yung mga nanay, I believe, now may mga nanay po tayo na sila rin po tumatay yung ama. Okay, so don't miss this opportunity na makakarinig po tayo ng mensahe ng ating Panginoon patungkol po sa ating mga tatay. So sabi po natin, God spoke to Abraham. Noong nangusap ang Diyos kay Abraham, kinausap ng Diyos si Abraham. Sa aklat nga po ng Genesis chapter 22, verse 1 and 2, sabi natin, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Narito po ako, tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pagpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So meaning to say, eto si Abraham, no, malamang na-enjoy niya ang kanyang anak. Kaya nga binanggit dito, even si Yahweh, sabi niya gano'n, kaisa-isa at pinaka-mamahal mong anak na si Isaac. So alam ng Diyos
na si Abraham, nung binigyan niya ng anak at pinangalan ng Isaac, ito ay talagang mamahalin ni Abraham. Kaya mula sa bibig ng ating Diyos, binanggit niya, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. See you in the word, di ba? Ganon. And also with us now, tayo po, yung mga tatay ngayon, yung mga soon to be father, planning to be father, to become a father. This is the word of God for us now po. No? So even God spoke to the fathers, and I consider myself as a father too. Ako po ay may isang anak. And I do believe na message ng Diyos nito ay para sa akin din po. Okay? So hindi po siya selective, hindi po siya sa ilang tao, but for all of us. Okay? So ngayon po, yan po yung tingnan natin. Ano sasabi sa atin ng Diyos? Okay, basahin po natin sa unang Timoteo, chapter 5, verse 8. Malinaw po, ang Panginoong Hesus, pamamagitan po ni Pablo, binanggit niya ito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So malinaw po, ito po yung word ng Panginoong Hesus sa ating mga tatay o sa ating mga ama. Patungkol po doon sa pagkalinga po natin sa ating mga kamag-anak, especially, kaya sabi nito, no, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya. Meaning to say, immediate family. Okay? Ay tumatalikod sa pananampalataya. At ang sinabi ito, mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kaya nga, ibig sa Efeso chapter 6, verse 4. Lagi po natin narinig ito, sabi ito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Sa ibang salin po, no, specifically, binabanggit nito yung mga ama. Mga ama, sabi nito, na huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ganun din po, sa sinabi sa Aklat ng Kawikaan, chapter 22, verse 6. Sabi nito, no, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So ito yung mga word ng Panginoon sa atin. Okay? Ito yung mga verse na binibigay sa atin ng ating Diyos na kung saan ang nais niya matutunan natin. And sabi ko nga po sa inyo, pagiging ama is a journey. May tinatawag po tayong fathering season. Meaning to say, no, sa mga nagpaplano po, sa mga tatay na, and soon to become a father, meron po tayong tinatawag na season ng pagiging isang ama. And of course, sa pagiging isang ama, hindi po nagtatapos ito. Sometimes kahit na may anak na po yung mga anak ninyo, may mga apo na kayo, yung pagiging ama ay nandun pa rin po. And gusto natin tignan to. Okay? Sa pag-aralan po natin, yung pagiging ama ni Abraham, yung journey, sa aklat po ng Genesis chapter 22 hanggang 1 verse 1 to 12. Sabi ko nga po, isa-isahin po natin to, and I do believe na ma-relate po natin. Okay? Makaka-relate po tayo rito. Okay, sabi nyo no, sa Genesis chapter 22, verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. So, we will try, no, na pag-usapan po ito, verse by verse.
na sa ganon maiugnay po natin ang ating mga sarili bilang ama sa kalagayan naman po ni Abraham bilang siya ay ama ni Isaac. At sa journey na ito, makikita natin, marami tayong matututunan. And I do believe, pag ito po'y pinakinggan ninyo mabuti, then you will realize na ganito pala ang pagiging isang ama na dinisenyo ng ating Diyos. Amen? Okay, so sabi nyo, no? Sa verse 3, nagsimula sila madaling araw pa lang. No, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin. Meaning kasi maaga pa lang bumangon na si Abraham. And sabi ko nga po ito, being a father o pagiging ama, you need to start sooner. The moment you heard the truth, the moment na narinig mo na yung katotohanan, that's the time you need to start as early as you can. Meaning to say, the moment na narinig mo kung paano nga ba yung pagiging ama. Kailan ba nagsisimula ito pag nalaman mo ba na buntis na ang asawa mo? Of course na. Lahat po na nagsasama, lahat po na nagpapakasal, no, lahat po ng mga tao, partners, they are eyeing. Meaning to say, tinitingnan po nila na darating yung time sila ay magiging mga magulang. And the moment you heard the truth, that's the time you need to start as early as you can. When Abraham heard about what God is telling him to go to Mount Moriah without asking, no, hindi na siya nagtanong. He woke up early in the morning to prepare things needed for their journey. So what does it mean? Anong ibig sabihin nito? Ang nais lang ng Diyos, the moment you heard about fathering, na ang pagiging tungkol sa ama, you need to start as a father of your son and daughter. Be a father in our homes. Be a model of everything. Pinaghahandaan na yan. Kaya nga sabi natin, di ba, you need to start sooner. Magsisimula kagad. Kailangan alam mo na kagad na ikaw ay magiging ama. At pag ikaw nalaman mo na pagiging ama at naintindihan mo, naunawaan mo ang ibig sabihin ng salitang ama, then you need to be a father. Ang problema po sa atin minsan, kailangan makita pa nila physically yung bata. Saka pala natatanggapin na sila ay magiging ama na. No, hindi po ganun. Kailangan ma-realize po natin, kaya nga po kayo nag-aasawa eh. It's not only because of your partner. Dahil tinitingnan ninyo, ina-anticipate ninyo, inaasahan ninyo that God will bless you a children. God will bless your child. No, pagpapalain ka ng Diyos ng isang bata. At kung ito inaasahan mo, inaasahan din sa iyo ng Panginoon o ng Diyos na ikaw ay magiging isang mabuting ama. Hindi napapariwala yung bata. Okay? So sabi nga dito, now, binanggit din doon sa verse 4, sabi nga natin, di ba? Nang ikatlong araw ng paglalakbay, 3 days journey. Okay? So sabi dito, no? 3 days journey. It's a process. Meaning to say, ang pagiging ama, hindi ito panandalian lamang. Ang pagiging isang ama ay hindi panandaliang responsibilidad. It's a long time process. And being a father is not always smooth. Ibig sabihin, pagiging ama po natin, ito ay isang proseso. Tandaan po natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang bata na kakalingain po natin. From 0 months to hanggang sa kunin ng Diyos. So, it's a process. Hindi ito shortcut. Hindi ito basta-basta, ganun lang. Hindi ito basta ibinigay lang ng Diyos sa iyo. That's it. No, hindi ganun yun. Ang pagiging isang ama ay hindi panandali ang responsibilidad.
It's a long time process, and being a father is not always smooth. Totoo naman po, di ba? Kaya nga later on, titignan po natin eh. Okay? So many times, you will face hardship and difficulties. So we need to understand that this is a long process. Ito ay isang mahabang proseso. Ang pagiging ama ay hindi panandalian. Ito ay napakahabang proseso na kailangan po nating maunawaan at maintindihan. Now, sa Genesis chapter 22 verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Now, ano ibig sabihin nito? Okay? Sa verse 5, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ano ibig sabihin? Okay? Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, he told his servants to stay. Okay ha? He told his servants to stay. Meaning what? He took responsibility. Ang pagiging isang ama, alam niya ang kanyang responsibilidad. Took responsibility for what he had to do and did not ask others to do his job. Meaning to say, okay, mag-stay kayo dyan, kami na rin ng bata ang aakyat. Ibig sabihin, alam niya na siya ay may responsibilidad at hindi niya ipinapasa sa iba ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Ang mahirap po sa atin, kung nandyan pa yung mga magulang, kanino humihingi ng panggatas? Sa nanay. Di po ba? Para lang makapagbisyo, para lamang makaalis o makapunta kung saan-saan, iniiwan yung bata doon sa kanyang magulang. Para magawa niya yung kalayawan niya at yung kanyang anak, iba ang mag-aalaga. Abraham is different. Ito yung binigay ng Diyos sa kanya na responsibilidad. Ano ginawa niya? He took responsibility for what he had to do and did not ask others to do his job. Hindi niya hiningi o hindi niya pinagkatiwala sa ibang tao yung kanyang responsibilidad. Naalala ko nga, lagi sinasabi sa amin nung Maureen, 5 minutes lang nagkakabalik. Diba? It's a lifetime. No, yung paggawa ng bata, 5 minuto lang yan. Pero yung pagiging magulang ay permanente na yan. Alam mo kung ikaw hindi ka responsable at alam mo na hindi mo kaya, then don't. Huwag mong gawin itong bagay na to. Kailangan maintindihan mo na bilang isang ama, may responsibilidad ka na dapat mong gampanan. Abraham, hindi niya pinagkatiwala sa kanyang mga lingkod itong mga bagay na ito. Bagkos siya mismo ang gumawa nito. Dahil napakahalaga sa kanya yung nais ng Diyos na dapat niyang gawin. Ayaw niya na ipagkatiwala niya ito sa iba dahil ang Diyos mismo ang nangusap sa kanya para gawin ang bagay na ito. Okay? So, ano gagawin niya doon? No? To worship God. God's instruction is to worship Him. That's it. The reason why God gave you a blessing of having a child,
so that we will recognize Him as our Almighty Father. Ang dahilan kaya ka binigyan ng Diyos ng isang bata o ng isang pagpapala, kaya kaya pinagpala ng isang bata para ma-recognize mo o makilala mo o para maitaas sa buhay mo na siya ang walang hanggang Ama o ang ating makapangyarihang Ama. Na kung saan, kung paano tayo iniingatan ng Diyos bilang tayo kanyang anak, ganun din naman ang gagawin natin sa ating mga anak. Di ba? The reason, isa sa mga bagay na dapat po natin gawin is to worship God dahil binigay niya sa atin ang mga batang ito. Then that He is the author of having a family. Remember, it is God who designed family. And this is what God wants for us to do, to worship Him with our children. Ito yung nais ng Diyos na dapat natin gawin. Ang sambahin siya kasama ng ating mga anak. Kaya nga po mga tatay, hindi po madali ang pagiging isang ama. Kaya lagi po sasabi sa inyo, the moment po na naintindihan na ninyo, the moment that you understand ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging isang ama, then I will tell you, pag naunawaan mo itong bagay na to, hindi ka magiging isang ama on your own. Kundi ikaw ay magiging isang ama because alam mo na ang Diyos ang nagdisenyo nito at alam mo na ang Diyos ang magbigay sa iyo ng bata para ikaw ay maging responsabling ama sa batang ito. Huwag po natin baliwala itong bagay na ito. Okay? Then sa Genesis chapter 22 verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggapong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Sabi natin kanina, he took responsibility. Now sa verse 6, sabi nito, no? Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggapong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Ano ibig sabihin nito? The wood, no, yung kahoy na nasa likuran, okay, ni Isaac, yung pinapasan ni Isaac na kahoy, it's true, it's burden on the sun. Ano ibig sabihin nito? Mabigat hindi. Mabigat yung paggatong yun eh. Mabigat yung kahoy. But, I want you to notice this. As a father, you need to teach your son a responsibility. Tuturuan din natin ang ating mga anak na maging responsable. Na dapat malaman din nila na sila mismo, hindi dahil tayong tatay, tayo nang gagawa ng lahat. Kundi bilang isang ama, it is also our duty to teach our son their own responsibility. That's the reason why. No, bakit niya ipinapasan kay Isaac yung kahoy? It is burden on the son. Mabigat to, bigatin to, mabigat ito sa kanyang anak na si Isaac, paakyat sa bundok. But I want you to see this. God is telling us, don't just be a father, but also turuan natin maging responsable ang ating mga anak. Bata pa lang sila, turuan na natin sila na maging isang responsable. Don't spoil your child. No, hindi yung bata, kawawa naman. Hindi pa pwede maghugas ng pinggan yan. Hindi pa pwede magluto yan, kawawa naman, no. Kaya nga sabi natin, di ba, sa Proverbs 22 verse 6 kanina eh. No, turuan natin sila, nagbata pa lang sila. At ito yung pinapakita sa atin ngayon. So bilang isang ama, habang ginagampanan natin ang ating responsibilidad, kailangan din nating turuan ang ating mga anak
patungkol sa kanilang responsibilidad. Maaaring burden ito para sa isang bata, pero sa simula lamang yan. Di ba? Sa umpisa lamang yan. Medyo mahirap. Pero the moment na nasanay na ang bata na gawin ang mga bagay na ito, I will tell you, time will come. Ikaw na tatay, kung nasasaktan ka noon, kasi pinapagawa mo itong mga bagay nito sa iyong anak, habang tumatagal, habang lumalaki yung anak mo, nagkakaroon ka ng kasiyahan. Alam mo bakit? Kasi nagkakaroon ka na ng katuwang. Nagiging responsable ang anak mo. Because tinuruan mo na maging responsable ang iyong anak. Kaya maraming magulang ngayon po, nagsasuffer, nahihirapan silang utusan ng kanilang mga anak. Why? Kasi nung bata pa lang, yung mga bata na to, masyado nilang binibi. Kaya nung paglaki, hirap na sila. Alam niyo bakit? Marunong nang sumagot yung mga bata na ito. And yan yung gusto natin makita ngayon. Dahil ang bata ay magtatanong at magtatanong yan. At pag hindi mo nasagot ng tama, katulad sa verse 7. Ang sabi sa verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. See? Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano yun, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Okay? Sumagot sa Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon kahit nagpatuloy sila sa paglakad. Ano yung implication nito? Natural sa bata yung magtanong. At pag ang bata ay nagsimulang magtanong, sagutin mo ng tama. See? The way Abraham replied to Isaac's question, ipinasok niya ang Diyos. Ano ibig sabihin? Alam mo, pagka ikaw yung tatay, alam mo na hindi sa iyong bata na yan ay pinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos. Hindi mawawala ang Diyos sa usapan ninyo. Laging naroon ang Diyos sa usapan. Siya ang magiging sentro ng kwentuhan. Siya ang magiging sentro ng usapan. Kaya sabi niya gano'n, sumagot sa Abraham sa verse 8, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kahit nagpatuloy sila sa paglalakad. Ano yung implication? Sabi natin, okay? Children will ask why. Diba? Totoo naman eh. The only answer we can give to them is this. Because God say so. Ba't pa kailangan natin sumamba? Anak, ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Sino ba yung Diyos? Alam yon, we need to answer all the question na maririnig natin sa ating mga anak. Tandaan po natin, sabi mo natin, the only answer we can give to them is this, because God say so. Kahit na ano gawin natin, pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, God gave us children to be like Him, and time will come, He will ask us. Tatanungin tayo ng Diyos kung ano ang ginawa natin sa mga bata na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And being a father, hindi madali. But, always remember this. Time will come. Tatanungin ka ng Diyos, paano mo pinalaki ang batang ito? Pinalaki mo ba siya na kasama ang Diyos? O binaliwala mo yung katuruan ng Diyos patungkol sa pagiging ama? And the reason, kaya ngayon nagre-rebelde ang mga anak natin dahil wala silang nakuha
na tamang kasagutan mula sa atin. At pag tayo sumasagot sa kanilang mga katanungan, lagi natin sinasabi, bata ka pa anak. Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Hindi mo alam. No? Alalahanin po natin, ang Diyos ang magpapaunawa sa ating mga anak. Kaya pagkayan ay nagsimula ng magtanong, we need to answer all their questions. And they deserve an answer. Yun yung bata. Yun yung nais ng Diyos sa atin. Okay? So now, what is the point of trust here? Pag-usapan po natin. Sa verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Ano ibig sabihin nito? Verse 10, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi ni Abraham, at sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Okay. Sabi nito, no? Siya ay gumawa ng, altar. No? Gumawa ng altar si Abraham. At ang altar nito, it may be telling us that this altar is a manifestation of God sa loob ng ating tahanan. That we will honor Him, that He will be lifted up in our family. Kaya si Abraham, pagpunta niya doon sa bundok na sa ihahandog niya si Isaac, ang unang-unang ginawa niya, nagtayo siya ng altar. It is a manifestation of God na ang Panginoon na ang Diyos ay naroon sa lugar na yun. Same din sa atin bilang tatay. Kailangan natin ipaunawa sa miyembro ng ating pamilya na yung tahanan natin, walang ibang may tataas sa loob ng tahanan natin, kundi ang Diyos lamang. At yung altar na gagawin natin, it's not physical altar, but we are telling to our family members na ang Diyos ay nasa loob ng ating tahanan. Na ang Diyos ang may tataas sa loob ng ating tahanan. That we will honor Him, that He will be lifted up in our family. Wala nang iba. Then the next thing, since God is the center of our family, sabi dito, di ba? Ano ginawa ni Abraham? Sa verse 9, inayos niya sa ibabaw neto ang panggatong. Inayos, meaning to say what? Di ba? Sinalansan. Hindi siya basta naglagay-lagay ng kahoy doon. Ano implication neto? Ano tinuturo sa atin neto? Discipline. Napakahalaga ng pagdidisiplina sa loob ng ating tahanan. Alalahanin natin, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang minamahal. So, hindi lang basta sasabihin mo na narito ang Diyos, tapos na. Tuturuan din natin ang ating mga anak para maging disiplinado at kilalanin na totoong may Diyos. Na ang Diyos natin ay buhay. Kaya nga sabi sa Hebrew chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So mga tatay, kung ikaw kinikilala mo ang iyong anak bilang isang magandang regalo na galing sa ating Diyos, disiplinahin natin sila. Kung paano sinalansan ni Abraham yung kahoy na yun,
Kasi maging burnt offerings. No? Pagkakaroon ng burnt offering. Meaning to say, kailangan maayos ang lahat. At if we recognize, kung talagang kinikilala natin ang Diyos sa loob ng ating tahanan, aayusin natin ang lahat. Yung pinayos ng Panginoon sa atin bilang Ama. Kaya sabi ko sa inyo, don't just be a father. Tayo po ay maging isang Ama na dinisenyo ng Diyos. Okay? Now, anong ginawa niya? After na ito, sabi nito, diba? Basahin natin. Sa verse 9, at inihiga si Isaac matapos gapusin. Okay. So sabi natin, he bound his son Isaac. Ano implication nito? Ano sasabi nito? Ano yung message? Abraham submitted him to God's will. Meaning to say, nung ipinahiga na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, at nakahanda na niya itong patayin, ang sasabi niya lang, Panginoon, nagpapasakop ako sa iyong kalooban. At ito na ang aking anak. Gagawin ko kung ano ang gusto mo. Ano napakahalaga po sa atin bilang tatay? Napakahalaga na malaman natin ano yung kalooban ng Diyos para sa ating mga anak. At yun ang gagawin natin. We need to submit. No, kailangan nating ihandog ang ating mga anak sa kalooban ng Diyos. Ano pa? I call it complete obedience. Imagine, di ba? Hindi lang basta inihandog mo yung anak, kundi ito nagpapakita ng kumpletong pagsunod. Na ikaw, ano man ang mangyari, kung ano yung nais ng Panginoon, kung ano yung nais ng Diyos, yun ang gagawin mo. Dahil ito yung nais ng Diyos para sa ating lahat. It's a complete obedience. Then what will happen? Ano nangyari? God provided blessings. At sa pagiging ama po, minsan dumaranas tayo ng mga ganitong bagay, but don't worry. Sa aklat po na Genesis chapter 22 verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. The moment po na sumunod ka sa Diyos, tatay, mga ama, daddy, papa, the moment po na sumunod ka sa Diyos, God will bless you. Pagpapalain ka ng Diyos. Kung dumaranas ka man ng hirap ngayon sa pagiging ama mo, pero dahil ikaw ay nandoon sa kalooban ng Diyos, at dahil ikaw ay kumikilos ayon sa nais ng Diyos, God will provide blessing. Ano yung blessing? Ano yung nasa Panginoon dito? No? Sa oras na ikaw ay naglilipit, nariyan siya. Because He is our Jehovah Jireh. Alam ng Diyos na ikaw ay sumusunod sa Kanya. Alam ng Diyos na ikaw na ginagawa mo yung kalooban niya. And I do believe na pagpapalain ka ng Diyos. See? Papatayin niya na lamang ang kanyang anak. Pero dahil nakita ng Diyos na hindi niya pinagkakit ang kanyang anak, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Sabi ng anghel sa verse 12,
huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya sa verse 13, may nakita siyang isang lalaking tupa, na ang mga sungay ay napasabit sa sumasanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Nasasabi ng Panginoon sa atin, pag nakita ko na ikaw ay sumunod sa akin at ginawa mo kung anong kalooban ko, hindi mo kailangan magkalala, dahil ako mismo ang magpo-provide ng pangangailangan mo diyan sa proseso ng pagiging ama mo. Ibibigay ko yung pangangailangan mo sa araw-araw. At dahil natitiyak ko na mas mahalaga ako sa iyo kaysa sa iyong anak, and I assure you, hindi kita pagpupulangin. Hindi madali ang maging tatay. Pero sabihin ko po sa inyo mga tatay, kailangan lang po natin maintindihan at maunawaan ano po ba yung ibig sabihin ng Diyos at paano dinisenyo ng Diyos yung pagiging isang ama. Now, it's a time for us. Kung kasama po ninyo mga tatay, kanina sabi ko po sa inyo, yung mga anak, kung kasama ninyo yung mga tatay ninyo, mga guardian ninyo, kung sino man yung mga tatay na kasama ninyo kanina, ngayon, greet them Happy Father's Day. At kung yung mga tatay po nandyan, kung kayo po yung mga tatay na nakikinig ng mensahe ito, why don't you hug them back? Akapin mo ang iyong anak, akapin mo ang iyong asawa. And tell them, from now on, ako ay magiging ama ayon sa pagkakadisenyo ng Diyos sa isang ama. So now po mga tatay, after po ng ating panalangin, don't just shut down your computer or off your cellphone. May awit po kami inihandog para po sa inyo. And gusto po namin na namnamin po ninyo yung mensahe ng awit na yan para po sa inyo yan. Okay po? So tayo po lahat ay pumipit tayo nila. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil tunay nga na kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Salamat Panginoon dahil tunay nga na ikaw ang nagdisenyo ng pagiging isang ama. Ikaw Panginoon, yun may nais nito na kami bilang isang anak at kami bilang isang mga magulang, kami bilang isang ama, ang nais po namin na magkaroon po kami ng submission sa iyo bilang isang tatay. Na kung hihingin mo ang aming mga anak, hindi po namin ito'y pagkakait sa iyo. Dahil ikaw po ang nagbigay nito sa amin. Hindi kami Panginoon. Ikaw mismo ang naghandog sa amin nito. And Lord, we want to offer you a complete obedience. Panginoon, forgive us kung hindi po kami naging mabuting ama. But Lord, we do believe that there's always a second chance and more chances, Father God, na binibigay mo sa amin para magampanan po namin yung pagiging ama po namin. Salamat, Panginoon. Dahil Lord, sa araw na ito, makasama po namin yung aming mga pamilya, yung aming mga mahal sa buhay. Especially yung aming mga tatay o yung mga anak po namin. To celebrate, Father God, ang Father's Day. Even though, Lord God, in this pandemic, even though, Lord God, na hindi po madali lumabas, sa loob ng aming tahanan, we can celebrate Father's Day. Especially, Lord God, ikaw ang kasama po namin. Dahil ikaw, Lord God, ang great, great, great Father. Salamat, Panginoon. And as we end up this message, Father God, we want to greet you also. And we want to thank you, Lord God, for being a great Father for all of us. Thank you, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Okay po, so ngayon po, no, pakinggan po natin yung awit po na inihandog po namin para po sa inyo. At naniwala po ako na kayo po ay makapagpala. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.